ang GAGO nang gumawa neto para lang kumita kahit na anong paninira gagawin netong tao na to. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Hello mga kabungis-ngis, welcome back again to another vlog. For today's video, eto kumakalat sa social media etong mapanirang video para lang kumita. Pinagsama-sama yung mga video, eto interview ni Neneng B, then yung mga video na ginawa ni Yorme during his term na pagiging mayor niya ng Maynila. And dumating si Neneng B, ngayon na lang naman yan si Neneng B, hindi pa nakaupo si Yorme. Then pinagsama-sama ng loko-lokong ano ba tawag dito? Nag-vlogger siguro to. Pinagsama-sama para lang kumita, para manira, and sinisira yung kamalayan ng mga tao. Kaya wag kayong maniniwala sa mga fake news. Dun kayo sa legit nyo talagang pinagkakatiwala ang vlogger or social media influencer, dahil grabe na ngayon mga kabungis-ngis, grabing makapanira kay Yorme yung mga tao nga rin po. Alam nyo naman, ng mga panahon na kampanya, sobrang atake kay Yorme. And until ngayon, hindi pa tapos. Hindi pa kayo tapos. Mga shoota kayo. And panoorin natin tong interview kay Neneng B. Then, yung mga video na pinagsama-sama. Oops. Nagtitinda po kami para po mabuhay, hindi po para magpasikat sa inyo. Nagtitinda po ako para po masenso. Gusto lang po namin mabuhay sa araw-araw. And yung video ni Neneng B, interview siguro sa kanya yan ng vlogger kung ano yung masasabi niya. Pero hindi ito term ni Yorme. Awa nyo na! Awa nyo na! Dagdag ko lang mga kabungis, etong ginagawang flashing na yan nung panahon ni Mayor Isko Moreno with matching sabon pa yan Ewan ko lang ngayon hindi ko na-cover kung may sabon pag nagpa-flashing, no idea po. Pero yan pag linis sa lugar ng Maynila, pag umaga, pina-flashing yan, may kasamang sabon, kaya yung mga tao nga rin po, doon, masayang-masaya sila dahil naaamoy din nila na malinis, maayos, mabango yung lugar. Pero yung iba ngayon, sinasabi, mabaho nga daw po yung dinadaanan nila. Kaya sana ma-actionan din po yun. Simula nang manalo si Mayor Isko Moreno bilang bagong alkalde ng Maynila, tila nagbago ang ihip ng hangin sa lungsod. Simula nang manalo si Mayor Isko Moreno, yes, nanalo si Yorme, pero hindi pa po siya gumagalaw dahil si Yorme, napaka-marespeto po ni Yorme. Ang nakaupo pa po ngayon si Mayora Hani Lacuna, and tong video na pinapakalat po, matagal na po itong ginagawa ni Mayor, 2019 hanggang sa matapos nga po at hanggang sa bumaba siya sa pagiging mayor. Kasabay ng kanyang panunumpa, agad niyang sinimulan. Etong video na to, ang tagal na neto sinama-sama lang ng loko-loko netong vlogger na to. Ang agresibong clearing operations, binomba ng tubig ang mga kalsada. Ito yan. Binomba talaga para maging mabango tsaka malinis po ang lugar na yan. Hinakot ang mga basura. And dagdag ko lang mga kabungis-ngis, hindi naging madali yung panahon ni Mayor Isko Moreno na talaga nga naman zero talaga. As in zero. Sorry kay dating Mayor Erap Estrada, pero naiwan niya para sa akin ang Maynila na magulo, mabaho, at sorry, pero walang disiplina nga rin po. Dahil ihahalin tulad ko lang muna yung panahon ni Erap na sobrang dami nga rin pong vendor sa Center Island. Hindi makaraan yung mga sasakyan, nagka-cutting trip. Then, di ka rin makadaan as mamimili.
pupunta ka sa 168, dadaan ka, magagalit yung mga vendor dahil nga nasasagi mo sila. Wala ka kasing madaanan sa lugar na yun, kaya sobrang laking ginhawa nung nanalong mayor si Yorme. Imaginin mo, kaya pala ng isang nanunungkulan na ayusin yung isang lungsod. Bakit yung ibang nanunungkulan hindi nila ginagawa? Kaya sobrang mahal ng mga tao si Mayor Isko Moreno. Dahil si Yorme talaga yung may puso sa tao na ayusin ang lungsod ng Maynila. Binaklas ang mga illegal vendors. And dito na nga rin po galing binaklas ang illegal vendors. Illegal po ibig sabihin. Dagdag ko na nga lang rin mga kabungusnis na kasi minsan some of vendors nagtitinda sila sa bangketa, which is yun po ang safe na daanan ng taong bayan. Hindi naman po sila hindi tayo pwedeng maglakad sa kalsada. Nakasanayan na rin kasi yung bangketa ginagawang tindahan So, kaya sa kalsada tayo dumadaan, pero hindi yun safe para sa atin. Yun ang isa sa mga way para madisgrasya tayo. Meron ngang nabalitaan nung nakaraan sa may Tondo, nabalitaan natin, may namatay na matanda dahil nga naglakad sa bangketa, naglakad sa kalsada, walang bangketa, nasagasaan siya ng driver na lasing. Yun po ang kalalagahan ng bangketa. Kaya sana wag magalit po ang ating mga mahal na vendor sa operation dahil po inaayos lang po. Hindi naman po pwedeng tinda lang ng tinda. Paano naman po yung kapakanan ng isa? At pinalinis ang mga lugar na matagal nang naisang tabi ng pamahalaan. Sa kanyang mga unang araw sa pwesto, umani. Yan, sa mga unang araw ni Yorme nung nanalo siyang mayor noon kay Erap. Si Yorme ng papuri mula sa publiko. Marami ang natuwa sa kanyang pagkilos, tila isang taong kay tagal ng inantay ng Maynila upang muling bumangon sa kahihiyan at karumihan. Talaga nga naman, imaginein mo si Yorme lang, para sa akin na isa si Yorme sa mga mayor na talagang may malasakit. Yung imaginein mo yung lugar sa Kartilya ng Katipunan na dating Taitae Island, binansagan Taitae Island, nakatapak pa nga si Yorme doon ng pupo. Ayan lang yung City Hall, kitang-kita mo yung Kartilya, pero bakit ganun ang ginawa sa Kartilya ng Katipunan? Kaya saludo talaga ako kay Yorme. Imaginein mo yung Kartilya ng Katipunan na ngayon ay ginagawa ng event place. Then may mga nagsushooting din dyan. Then ginagawa na nga rin pong flag ceremony. Can't wait. Ko-cover natin yung flag ceremony ni Mayor Isko Moreno sa kanyang pag-upo sa June 30 yan mga kabungisis. Kaya wag kayong basta-basta magpapaniwala sa fake news. Ang daming gumagawa ng mga fake news para lang manira, para lang kumita. Isa-isa niyang binisita ang mga lugar na dati ay iniiwasan ng mga opisyal. Makipot. Dagdag ko lang, iniiwasan yung Baseco. Grabe, nung panahon ni Yorme, naging pasyalan po yun. Isa sa para sa akin nakakatakot na puntahan, pero nung panahon ni Yorme, inopen po yung lugar na yun. Then, ang linis-linis po ng dagat po ba tawag ng dagat sa may Baseco. At yung lugar sa Baseco, of course, Na eskinita, mabahong palengke, at baradong sidewalk. Ngunit sa gitna ng kampanyang ito para sa kalinisan at kaayusan, may isang hindi natitinag. Sa Carriedo Station ng LRT, kung saan dagsa ang mga. and ayan sa Carriedo Station na bubulol pa. Nung yan sa Carriedo na yan, hindi yan panahon ni Mayor Isko Moreno. Kaya sabi ko sa vlog ko, nagtataka ako nung pumunta ako dyan nung nakaraang araw, bakit ang dami-daming mga vendor sa kalsada na, nasa gitna na sila din. Meron din sa side dito sa may gilid. Although meron naman, pero hindi ganun ka crowded. Kaya takang-taka ko bakit ang daming vendor sa kalsada at ngayon inaano nyo kay Mayor Isko Moreno hindi pa nga gumagalaw si Yorme. Dahil nirerespeto niya po ang nakaupo na si Mayora Hani Lacuna. Pasahero araw-araw,
Isang maliit na pwesto ng hotdog sandwich ang nananatiling nakatindig. Loko talaga, no, pinagsama pa. Ang may-ari, si Neneng B, isang vendor na ngayon sikat sa social media dahil sa kanyang masarap, abot kayang hotdog sandwich. Marami na ang nag-post tungkol sa kanya, mula sa mga estudyante hanggang sa mga artista. May mga nagsasabing mas masarap pa raw ito kaysa sa hotdog ng mga sikat na fast food chain. Araw-araw, hindi na Sayang ubos ang lang, pila no? sa kanyang Sayang lang nung pumunta tayo dyan, hindi natin natikman yung hotdog. Sabi kasi masarap. pwesto. At sa panahon ng viral content, hindi na nakapagtataka kung bakit siya nakatawag pansin. Siguro mga kabungis-ngis, no, kumita na rin si Neneng B dyan sa mga tinda niya. Napapanood ko rin naman sa iba. May iba-iba rin naman siyang mga tinda. Siguro panahon na rin na kumuha ng magandang pwesto si Neneng B, hindi sa kalsada or bangketa. Kasi kumita na rin naman siya para hindi na rin siya mahirapan. Kasi nung mga panahon na nagki-clearing tayo sa may Binondo, meron doon Parisan at Mamihan, kung hindi ako nagkakamali. Daga ata pangalan nun eh. Dahil sa lagi siyang kiniklearing yung lugar na yun, kuha na siya ng sarili niyang pwesto. Total, sikat na naman siya eh. Kaya pinupuntahan din yung pwesto niya. Pero ang tanong ng ilan, kaya bang linisin ni Yorme Isko Moreno ang pwesto ni Neneng B? Na sikat sa social media, dinayo ng mga sikat na influencers. Ma, anong ulam? Mga artista, at pinipilahan ng daang-daang tao araw-araw. Espesyal na ba si Neneng B? May mga nagsasabing baka raw may koneksyon si Neneng B. May iba namang nagsasabing baka iniwasan ng mga clearing team ang kanyang pwesto dahil sa dami ng taong sumusuporta sa kanya. Pero tignan natin ha, pag upo ni Yorme kung anong gagawin po sa may Carriedo. And kakausapin naman ni Yorme yung mga vendor din naman po. Hindi ko lang alam, comment lang kayo mga kabungis kung yung mga vendor po sa Carriedo, kung taga Maynila po talaga. Kasi sa Divisoria, nung panahon ni Yorme, sumasama din tayo sa operation ng ating mga kapulisan, sila PCMS Gerardo Tubera, saludo tayo dyan, na may mga bumabalik na hindi taga Maynila, sniper kumbaga, pero talagang pinagbabawal po. Kaya makikita nyo yung Divisoria noon, ng panahon ni Yorme, at sa pangunguna rin ni PCMS Gerardo Tubera, Sir Limuel Sales, Sir Tolentino, na talagang malinis po yung Divisoria. Hindi ka basta-basta makakapasok. Yung mga sniper, bantay sarado, kahit yung mga nag-illegal na parking. Kasi ngayon meron sa may Dragon 8, may mga nag-illegal parking na nga rin po doon ng mga sasakyan. Pero nun wala yun, sobrang linis din yung daanan, dadaanan mo talaga yung sa may taas. Tunog na tunog yung laptop ko. Talagang nasa ayos talaga yung mga tao ng panahon ni Mayor Isko Moreno, in short. Ang totoo, kahit si dating MMDA Chairman Gabriel Go ay hindi raw umabot sa lugar ni Neneng B noon. Mula noon hanggang ngayon, takot nga bang mabash o sadyang may permit talaga ang pwesto ni Neneng B? Ayan, no idea rin ako kung may permit yung pwesto ni Neneng B. Pero sana kuha na lang ng pwesto rin si Neneng B, no? Kasi boom talaga niya sa masa din. Ang dami niya na nga ng mga kinikater na mga paninda. May nakita pa nga ako, nagtitinda na siya na ngayon ng waffle. Sa isang banda, Para hindi kakabahan kasi yung mga vendor nga po natin, laging kabado yan eh. Pag malalaman nilang may clearing, talagang parang pusa at daga. Pag wala na yung pusa, ayan na, puro mga ganun po. Kabado ka rin eh. Aayusin mo pa yung mga paninda mo, itatago mo, para may kapanatagan din. totoo namang siya ay nakaukupa sa pampublikong sidewalk. Apektado ang daloy ng tao. Maaring maging hadlang ito sa seguridad o kalinisan. Ngunit sa kabila nito, marami rin ang naniniwalang malaki ang naiaambag ni Neneng B sa komunidad. Hindi siya basta vendor lang. Siya ay isang kwento ng pagsusumikap ng isang batang estudyante na handa. Yes, agree ako. Isang bata, kaya nga usually yung ibang bata na nga rin na napapanood din natin, nagtitinda na rin ngayong mga bakasyon. Tumulong sa magulang upang makaahon sa kahirapan. Nagtitinda po kami para po mabuhay, hindi po para magpasikat sa inyo.
Nagtitinda po ako para po umasenso. Gusto lang po namin mabuhay sa araw-araw. Napasikat niya ang kanyang produkto. Hindi siya nanlilimos, hindi siya nagnanakaw, tapat siya sa trabaho, at may malasakit sa kanyang mga suki. Marami ang nananawagan, huwag siyang alisin, bagkus ay ilipat sa isang mas ligtas at legal na pwesto. And ayan nga, sabi nga, di ba, ilipat sa mas maayos, legal na pwesto. Pero hindi natin alam pag upo ni Yorme and kay Neneng B na nga rin na kumikita na nga rin po at malaki naman siguro ang kinikita sa pagtitinda na kumuha na nga rin po ng pwesto. Hindi dapat siya ituring na kalaban ng kaayusan, kundi bahagi ng solusyon. Dahil kung tutuusin, mas maayos pa ang pwesto ni Neneng B kaysa sa ibang vendor. Malinis, maayos ang pila. At agree naman ako dyan mga kabungis-ngis. Etong lugar po dito sa Carriedo, habang nilalakad natin siya, may video naman tayo. Kahit na ang daming vendor, kahit na yung mga vendor nasa gitna din, doon naman ako agree na malinis po rin talaga yung mga lugar. Wala kang makikitang mga basura or plastic o nasa kanila siguro na pwesto yung nasa looban na nila, yung mga basura. Kasi nung nakaraan nag-vlog din tayo sa may Divisoria, yung basura ng buko vendor sa bandang 168, nakakalat yung niya, mabuko niya, yung plastic, yung ganito. Nasa kalsada naman siya nagtitinda. Pero eto sa may Carriedo, in fairness naman po, malinis po ang pwesto dito sa Carriedo. Disiplina. Yun nga lang, nasa gitna po talaga. And, sorry, pero nahihirapan po yung mga pumapasok sa simbahan, lalo na siguro pag araw ng Biyernes, hindi sila makausad. Sabi nga, usad pagong sila kapag araw ng Biyernes. At higit sa lahat, may malasakit sa lungsod. Ang kwento ni Neneng B ay hindi lang kwento ng isang vendor. Isa itong representasyon ng libu-libong Pilipinong ang tanging hangad ay maitaguyod ang sarili sa marangal na paraan. And ayan, tama naman talaga, kailangan natin mabuhay, kailangan natin yung trabaho natin marangal, pero hindi po tayo makakaabala sa iba. Kaya't sa mga pagbabagong ginagawa sa lungsod, sana'y hindi lang basura ang makita natin. Sana'y makita rin natin ang mga kwentong dapat alagaan, hindi basta tanggalin. Kwento ito ng isang vendor, kwento ito ng Maynila, kwento ito ng bawat Pilipinong lumalaban gamit ang pawis, sipag at tiyaga. Nagtitinda Yes, kwento ng mga nagsusumikap po, pero sana wag lang rin po natin laging titignan etong mga, yes, nagsusumikap po tayo, wag lang rin po eto, kasi meron din po sa kabilang side meron tayong dalawang storya. Sa kabilang side, yes, naghahanap buhay, pero paano naman po, hindi na to usapin kay Neneng B, paano naman po eto mga dumadaan sa kalsada na kailangan na nasa bangketa po sila, kasi yun po yung safe way para makapaglakad po sila. And dagdag ko lang rin po mga kabungis-ngisa, nung mga panahon ni Mayor Isko Moreno, nagbigay din siya, kasi sa Ilaya medyo nung dati hindi pa nauupo si Yorme bilang mayor, magulo sa Ilaya, san-san yung mga tindahan, di mo mahagilap pag mali ka ng bili. Pero kay Mayor Isko Moreno, nagpatayo siya ng stall sa may Ilaya at sa may bandang City Hall, Cartilla ng Katipunan, na nagbigay siya ng mga stall sa mga vendor nga rin po doon para tindahan nga rin po nila, which is may mga number, parang pag nagkamali ka ng binili mo, ibabalik mo dun kung saang number ka bumili. Yung kaayusan mga kabungis-ngis, yan ang ni Yorme, kaayusan para sa batang Maynila, kaligtasan, kapayapaan, at pagmamahal niya sa mga batang Maynila. At ayan mga kabungis-komentan lang natin tong gumawa ng samut-saring video na hindi pa nakaupo si Mayor Isko Moreno, pinagsama-sama na niya para lang siguro kumita siya. At maraming salamat po sa nagpadala ng video na to para komentan po natin. Please subscribe Busilaks Diary dito sa YouTube and follow Busilaks Diary. Ulala, hindi po ako anti-vendor sa mga
nagpo-post po dyan. Di po tayo anti-vendor dahil mahal na mahal po natin yung mga vendor. Dyan po ako bumibili dahil ang mahal sa mall. Yung ano lang, kaligtasan lang din po ng bawat isa. And kaligtasan nyo rin po mga vendor dahil po nasa kalsada na rin kayo nagtitinda din. Nasa yung jeep dumadaan, paano kung ano po, nawalan po yan ng preno. Kaligtasan nyo rin po ang ano din po natin or iniisip din po ng ating namumuno ng lungsod ng Maynila. At dito ko na tinatapos ang aking comment, ang aking vlog for today. Maraming salamat po. Padala nyo lang po ako sa Busilak's Diary Ulala ng kokomenta nating video para hindi tayo magi-spread ng fake news dito dahil karamihan puro fake news na ang nakikita natin. At maraming salamat din po sa walang humpay, walang sawa na pagsuporta nyo sa ating mahal na Mayor Isko Moreno. Kasama sa pagbabalik ni Yorme, si Vice G. Atienza. Maraming salamat mga kabungis-ngis. Ingat po kayo palagi and God bless us all.